Sa isang liblib na sakahan, naiwan mag-isa ang batang si Tita habang ang kanyang mga magulang ay may emergency sa malayo. Sa gitna ng takot at lungkot, may lumitaw na diwata mula sa ilog na nagbigay ng kakaibang pagkakaibigan at misteryo. Habang lumalalim ang kanilang samahan, unti-unting nanghina si Tita na tila ba'y may koneksyon sa mga nagigising na diwata ng kalikasan. Pakinggan ang kwento ng sakripisyo at bagong simula kung saan ang isang batang puso ay naging bahagi ng kasaysayan ng kanilang lugar. Sabi ng tiyahin ko, 10 taong gulang lang daw siya noon nang maiwan siyang mag-isa sa bahay nila. May emergency raw kasi ang mga magulang niya at kailangan nilang puntahan ang mga sakahan na malayo sa bahay nila. Doon kasi sila nakatira sa mismong sakahan. Liblib na lugar, walang kapitbahay, walang kuryente at walang ibang tao kundi sila lang. Kailangan daw maiwan si Tita kasi kung isasama pa siya ay baka abutin na sila ng gabi sa daan at delikado raw ang gabi sa lugar na yon. Pumayag naman si Tita kasi wala naman siyang choice. Habang lumilipas daw yung mga oras ay unti-unti na siyang natatakot at nalulungkot. Mag-isa lang kasi siya sa bahay at wala siyang ibang makausap. Para bang kahit anong gawin niya, hindi mawala yung kaba at lungkot na nararamdaman niya. Nung maggagabi na ay hindi na raw niya napigilan ang sarili niya at naiyak na siya. Nung gabing yon ay may kakaibang nilalang ang lumitaw sa ilog. Nakatitig lang daw si Tita sa ilog habang umiiyak nang makita niya yung diwata na lumitaw mula sa tubig. Nakangiti raw ito sa kanya at kumakaway. Natakot si Tita at tumakbo siya papasok sa bahay. Pero yung diwata ay tinawag siya sa pangalan niya. Nagulat si Tita kasi paano raw nalaman ng diwata ang pangalan niya. Lumabas uli si Tita at nilapitan yung diwata. Sabi raw ng diwata ay wag daw siyang matakot. Nag-aalala lang daw ito sa kanya kasi umiiyak siya. Nagtaka si Tita kung paano siya nakita ng diwata gayong nasa loob na siya ng bahay. Sabi raw ng diwata ay nakikita siya sa lahat ng sulok ng lugar na yon. Doon nagsimula ang pagkakaibigan ni Tita at ng diwata. Araw-araw daw na lumilitaw yung diwata sa ilog at kinakausap si Tita. Marami raw itong kwento. Sabi raw ng diwata ay matagal na itong natutulog sa ilalim ng ilog at nagising lang nung magising din ng diwata na siyang nagbabantay sa lugar nila. Siya raw yung tagapangalaga ng kalikasan doon mula pa noon. Ang ibig daw sabihin ng diwata ay noon daw ay iisang diwata lang ang nagbabantay sa buong lugar nila. Pero dahil sa paglipas ng panahon at pag-usbong ng mga tao, ay unti-unting nagising ang iba pang mga diwata na nagbabantay sa mga puno at halaman na pinutol at pinatay ng mga tao. Sa madaling salita, ay nagising ang mga diwata dahil sa mga tao. Pero hindi yon ang kwento na kinagimbal ng mga magulang ni Tita. Nung mga panahon daw na nagkukwentuhan sila ng diwata, ay nagkasakit si Tita. Nalagas yung buhok niya at nanghina yung katawan niya. Kinabahan yung mga magulang niya at dinala siya sa doktor. Pero wala naman daw nakitang sakit sa kanya. Habang nagkukwento raw yung diwata ay unti-unti na niyang naiintindihan ang nangyayari sa kanya. Sabi raw kasi ng diwata ay may mga tao na nagiging konektado sa kalikasan. Sila raw yung mga taong may mabuting puso at may malasakit sa kalikasan. Sila raw yung mga taong nagiging dahilan para magising ang mga natutulog na diwata. Dahil sa kanila ay nagkakaroon ng panibagong buhay ang mga diwata. Pero ang kapalit daw noon ay ang buhay ng taong iyon. Dahil habang unti-unting nagigising ang diwata, ay unti-unti ring nawawala ang buhay ng taong iyon. Dahil ang taong iyon ay nagiging bahagi na ng kasaysayan ng kalikasan. Sabi raw ng diwata ay may mga pagkakataon na gumagaling pa yung tao. Pero may mga pagkakataon din na hindi na ito gumagaling. Tinanong daw ng diwata si Tita kung gusto ba niyang gumaling
o gusto niyang maging bahagi ng kasaysayan ng kanilang lugar. Sabi raw ni tita ay gusto niyang maging bahagi ng kasaysayan at yakapin ang kapalaran niya. Alam niyang hindi na siya babalik pa sa dati pero handa siyang tanggapin yon para sa kalikasan. Kinabukasan daw ay nadatna ng mga magulang ni tita na walang laman yung kwarto niya. Sa una niya ay may tumubong bulaklak. Sa labas naman ng bahay nila ay may puno na matagal nang hindi namumulaklak. Parang simbolo ng bagong simula na kahit wala na si tita, nandun pa rin yung alaala niya. Nalungkot daw yung mga magulang ni tita pero sa kabilang banda ay natuwa na rin sila. Kasi kahit papaano ay nagkaroon ng bagong buhay ang kwento ni tita. Para bang kahit nawala siya, may iniwan siyang mahalagang bahagi sa lugar nila. Sabi nila, ay kinuwento raw nila ang kwento ni tita sa lahat ng tao sa lugar nila. Kaya kahit papaano ay nagkaroon ng bagong buhay ang kwento niya. Ang kwento ni tita ay nagtuturo sa atin na ang sakripisyo para sa kalikasan ay may kapalit na hindi inaasahan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga diwata sa paligid.